Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Curia, author-promoter ng Bible Lights Promotions. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo. At gabay ng kaliwan ng Santa Maria ay ating pong ibinabahagi sa inyo sa linggong ito, ang mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos. Ang tema ng mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos ay babala ng Diyos sa mga Diyos-Diyosan and how to worship and have faith in God. So yan. Ngayon, babasahin ko po sa inyo ang mga mensaheng ito mula po doon sa bagong tipan ng mabuting balita na paghahari ng ating banal na Panginoon sa pamamagitan ng banal na Panginoon sa Kristo. Ito po ang mensahe. Ayon po kay Apostol San Juan Kabanata 8 talatang 12, ito po ang mensahe. Muling nagsalita si Jesus sa mga tao, wika niya, ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw na nagbibigay buhay at di nalalakad sa kadiliman. Tuloy po natin sa kay Apostol San Juan Kabanata 4 talatang 21. Ito po ang mensahe. Ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat siyang sambahin ng Espiritu at sa katotohanan. Tuloy po natin sa 1 Korinto Kabanata 10 talatang 5. Ito po ang mensahe. Huwag kayong sasamba sa mga Diyos-Diyosan gaya ng ilan sa kanila. Uli po natin sa 1 Tesalonica Kabanata 1 talatang 9 hanggang 10. Ito po ang mensahe. Sila na ang nagbabalita kung paano ninyo kami tinanggap. Sila na nagsabing tiniligtan na ninyo ang pagsamba sa Diyos-Diyosan upang maglingkod sa tunay at buhay na Diyos at maghintay sa kanyang anak na si Jesus, ang muling binuhay na magbabalik mula sa langit. Siya rin na magligtas sa atin sa darating na puot ng Diyos. Patuloy po natin sa 2 Tesalonica Kabanata 2 talatang 9 hanggang 10. Ito po ang mensahe. Ang sumail ay malalandad na kung magkagayon. Pupuksain siya ng Panginoong Jesus sa pamamagitan ng kanyang hininga at pupuglawin na nakasisilaw na liwanag na taglay niya sa kanyang pagdating. Lilitaw ang sumail sa taglay ng kapangyarihan ni Satanas. Gagawa siya ng latang uri ng himala at nakalilang na tanda at kababalaghan. At gagamit siya ng latang uri ng pandaraya sa mga mapapahamak. Mga tao maliligtas sana kung kanilang tinanggap at iniibig ang katotohanan. Tuloy po natin sa pahayag Kabanata 13 talatang 15. Ito po ang mensahe. Pinahintulutan nila ang Panginoong ang pangalawang halimaw na bigyan ng hininga, ang larawan ng unang halimaw. Kaya't nakapagsalita ang larawan at pinabatayin ito. Ang lahat ang ayaw sumamba sa kanya. Ito po ang mensahe salita ng ating banal na Panginoon Diyos. Ating pong pasalamatan ng ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo, banal na Espiritu at banal na Santa Maria. Ngayon po ay paliliwanag ko sa inyo. Ngayon po ay paliliwanag ko sa inyo ang mga mensahe ito mula po dito sa tema na babala ng Diyos sa mga Diyos-Diyosan at how to worship and make faith to God. So yan. So nais pong ibabatid sa atin ng banal na Panginoon Diyos kung paano tayo mananampalataya sa Kanya. So yan, how we worship God. Paano tayo mananampalataya at paano tayo maniniwala sa Kanya. Yan. Yan ang mensahe sa atin ng banal na Panginoon Diyos. Yan, sabi niya ay huwag tayong talikuran at huwag tayong sasamba sa mga Diyos-Diyosan. Ano ba yung mga Diyos-Diyosan na sinasamba? So, kagaya noong mga larawan, mga rebulto. Ano ba, iba't ibang mga larawan. Ano ba yan? Larawan na halimbawa, hayop, mga puno pa yan, or mismo ginagawang larawan na kagaya na halimbawa ng Panginoon Diyos, Panginoon Kristo, or ng mga rebulto, mga ganon, ang larawan ng kung sino-sino mga larawan, di ba? Na para sambahin. So may mga ganong ginagawa para sambahin ng Panginoon Diyos at ang gayon din ang banal na Panginoon sa Kristo. Ngayon, sabi ng banal na Panginoon, iwasan yung mga ganong klase ng pagsamba. Na ang sasambahin mo ay, kumbaga man, instead si Jesus Christ ang sasambahin mo doon sa langit, sinasamba mo ay gumawa ka ng isang rebulto at sinamba mo yung rebulto. Tinitingnan mo si Jesu Cristo yun. So, hindi ganon yung dapat na pagsamba
natin sa Panginoong Jesucristo. So, ang pagsamba natin sa Panginoong Jesucristo ay siya ay sinasamba natin bilang itinalaga ng Panginoon Diyos na siya ay nagkatawang tao. Di ba? Siya ay kinikilala natin na nagkatawang tao at siya ay bugtong na anak ng Panginoon Diyos. Siya ay liwanag na dapat nating sundin. So, ganun tayo nananampalataya sa Kanya at sa Panginoon Diyos. Kapag nananampalataya tayo sa Kanya, nananampalataya tayo sa Panginoon Diyos. At yung Kanyang itinuro sa mabuting balita, ganoon tayo mamumuhay. At sa pamumuhay na yan, ganoon tayo nananampalataya sa Kanya at nananampalataya sa Panginoon Diyos. So, we faith from, aside from direct connection, kung paano tayo worship sa Kanya, sa God, kay Jesus Christ, yung ating gawa. So, sa gawa. So, paano tayo mamumuhay? How we live. Ganoon. So, kung paano tayo namumuhay, ganoon tayo nag-worship kay God. Ganoon natin siya tinatanggap. Ganoon tayo nagpapailalim sa Kanya. So, that is how we worship God. Sa ganoon, kagaya halimbawa, kung tayo ay tumutulong sa kapwa, ganoon natin mini-worship siya. Kung paano tayo gumagawa ng iba't ibang klase ng kabutihan, na sinasaad ng mabuting balita kung paano tayo namumuhay. So ngayon, kung tayo kumikilala, nakikisa tayo sa Panginoon Jesucristo, so tayo ay nananampalataya sa Kanya, nananampalataya tayo sa banal na Panginoon through that. Pero hindi doon tayo nananampalataya sa Panginoon Diyos sa langit na hindi natin nakikita at hindi doon sa mga halimbawa larawan, picture, yan, mga ganyan na ating sinasamba. Halimbawa, anyuan natin yung larawan na kagaya, pretend natin na kamukha siya ni Panginoong Jesucristo, Panginoon Diyos, o sino mga santo, iyong ano ngayon, iyong sasambahin yung larawan. So, hindi ganoon yun. Even though, halimbawa, nakaka-capture ka ng parang sa tingin mo, himala, kamukha ni Panginoon Diyos, o Banal na Santa Maria, o sino man, but we do not worship that mga picture. Kasi, ang mangyayari kasi ay itong mga larawan na ito at itong mga ganyan, unang-unang Panginoon Diyos aayaw nung gano'n dahil nga sa iyan ay siya yung Diyos na buhay na dapat sambahin. Ang Panginoon Jesucristo, pinadala na nga niya dito sa lupa kung paano tayo mananampalataya sa Kanya. Diba? So yun. Yung Kanyang itinuro, gano'n tayo mananampalataya sa Kanya. Hindi naman sinabi niya, maglagay ka ng estatwa, sambahin mo parang ako na sinasamba mo. Hindi ganoon ang sinabi niya. O na ganoon din ang Panginoon Diyos. So itong mga ganitong mga bagay ay it's part of an art or para alalahanin siya, wala namang problema siguro yung kagaya ng cherubim doon sa pinagawa ng Diyos, di ba? So ngayon ay ang nangyayari kasi ay yung mga tao ay nag-i-imagine na doon sa mga larawan kinamukha niya na ganoon. So in-imagine mo siya yon. Yun ang problema kasi nga, aside from ayaw ng Diyos yun, yung mangyari sa kinabukasan kasi, yung demonyo ay yung larawan pagsasalitain niya. Yung larawan pagsasalitain niya, gagawa siya ng himala, bibigyan ng buhay yung halaman pagsasalita. Yung larawan pagsasalitain, bibigyan ng buhay, pag-uutos sa tao, pasasambahin siya doon sa larawan, pasasambahin siya doon sa 666 o doon sa Suwail o sa Antikristo na nagpapanggap na Diyos. So ngayon ay gagawa sila ng larawan para sambahin. So ngayon ay iyang mga yan ay kaya tayo dapat ay maging malini doon sa mga larawan, mga rebulto dahil at lalong-lalo yun ay winuwal, hindi naman siya yung Panginoon Jesucristo talaga yon. Nagpapaalala siya at hindi sasaniban ng Panginoon Jesucristo yon. Maging ng Panginoon Diyos para iyon ay gumalaw. Hindi niya sasaniban yon. Yung demonyo ang gagawa ng pagdating ng takdang panahon. Yung mga larawan, bubuhayin niya para makapag-utos, para sambahin yun at saka sambahin yung demonyo. So God and Holy Spirit and Jesus Christ, hindi niya papasukan yung mga rebulto para umimik sa'yo, para gumalaw, para maghimala. Hindi ganoon. So ang himalang gagawin ng Panginoon Jesucristo, Panginoon, mananalangin tayo sa Kanya, ganun tayo direktang nananampalataya sa Kanya. So, yung picture ng Panginoon Diyos ay nasa sa Panginoon Jesucristo at nandoroon sa inihayag ng mga propeta. So, ganoon tayo nananampalataya sa Kanya. Directly, we worship Him according ng mga panahon noon,
ay doon tayo nag-worship kay God. Meron tayong altar, nag-aalay ng mga baka-baka. Sa ngayon, we worship God through Jesus Christ. Mananampalataya sa Panginoon Kristo. Kapag nanampalataya tayo sa Panginoon Kristo, we worship God and tayo ay sa pamamagitan niya ay nananampalataya tayo sa Kanya. At ganoon naman yung proseso na ginagawa niya na mananampalataya tayo sa Kanya sa pamamagitan ng Panginoon sa Kristo, papailalim tayo sa Kanya, at para tayo ay, dahil sa pagbibigay sa ating mga kasalanan. So, napapatawad tayo. So, ganoon tayo nananampalataya, ganoon tayo nag-worship through Jesus Christ. At ganoon din natin worship si Jesus Christ. So, ganoon. So, hindi doon sa mga rebulto, mga larawan. So, ingatan natin yun dahil kasi baka kung tingin nyo, nagsalita yun, ay baka yun ay ang Panginoon sa Kristo na hindi. Hindi niya gagawin yun. Hindi gagawin ng Panginoon Diyos na sumanib siya doon sa mga rebulto. Halimbawa, ito. Yung nasa likod ko. So, ito ay naglalarawan lamang ni Banal Santa Maria bilang paggunita sa Kanya. But hindi naman tayo na parang sumasamba sa Kanya na doon sa larawan. Siyempre, si Banal Santa Maria, paniniwala natin nasa kapiling na siya ng Panginoon Diyos sa langit. Ay ganoon naman na nangyayari sa lahat ng mga yumao. So ngayon siya ngayon ay nasa langit. Kaya kung magpantingin ng lahat siya yumao, nasa sa langit siya ngayon. Ngayon, yung paniniwala nating Kristiyano, idiniretso na agad siya sa langit ng Panginoon Diyos. Siya ay hindi namatay. O yung iba, sabi namatay siya. So ngayon, ay pwede naman mangyari yon dahil sa ang Banal na Santa Maria, ay nang siya ay siya ay ina ng Panginoon. So kung ikaw ba ng nanay mo, bubuhay ka ng mga patay nung pababayaan mo ba mamatay siya kung sakasakali. Kaya yung dogma na gano'n, o pwede yun. Or else, kung mangyari man na siya man ay nagkaroon ng yung nangyayari sa tao, ay siya man ay dadalahin din ng Panginoon. Mabubuhay din siya kagaya ng Panginoon sa Kristo para dalhin siya sa langit. Hindi rin siya mabubulok doon sa sa libingan, parang ganoon. So, siya dadalahin din doon sa kalangitan ng ating banal na Panginoon. So, ganoon yun. So, ngayon, kaya tayo ay hindi dapat basta-basta maniniwala doon sa mga larawan na yan. Kaya, mag-ingat tayo doon sa larawan dahil sa yan ay gagawin ng mga suwail na magpapagalaw sila ng larawan para tayo ay linlangin. Gagawa kasi ng mga iba't ibang kababalagan yan para linlangin tayo. Kaya, mag-ingat tayo kung paano tayo nagwo-worship, naniniwala. So, yun. Kasi kung halimbawa yung mga panahon noon, kung halimbawa kay Panginoon sa Kristo, kung si Abraham kina Abraham noon, kina Moises, paano mo i-represent? Kung mayroon kang camera, pwede mo namang punot yung mababang puno, di ba, nagliwanag doon. Kung may camera siya noon, pwede niya punan yun. Or else si Panginoon Diyos bumaba, pwede niya punan, kaya lang hindi niya makukuha yung mukha. Di ba kung may camera mo si Abraham at saka si Moises. So hindi ganoon yung mangyayari. Sa ngayon, yun ay sa pamamagitan ng mabuting balita, pinaliwanag siya. Sa ngayon, kung may mga ganyang mangyayari sa atin, ay hindi pa rin naman natin worshipin yung mga basta-basta ganoon. Kasi nga, nasa larawan yun eh. So dapat, doon sa hindi nakikita, at ang Panginoon Kristo na mula dito sa mabuting balita. So, ganun. So yun, sana ay nagabayan naman kayo ng mabuting balita mula dito sa ating pagbabagi sa Bible Lives Promotion. Sana kayo ay magkaroon ng malaking pag-asa sa inyong kaligtasan spiritual at kayo ay talimain ng mabuting balita at kayo maligtas sa takdang panahon mula pang araw-araw na po. At muli, sana ay doon sa Interfaith Unity ay patuloy tayo sana tayo ay patuloy na gabayan ng kaliwanagan ng Banal na Santa Maria sa ating pagbabahagi at maliwanagan kayo sa inyong mga tahanan at sa ating panahon ito na gabayan ng Banal na Santa Maria. Gabayan ng Panginoon Diyos, Panginoon sa Kristo, Banal na Espiritu Santo at patuloy niyang isugo ang Banal na Santa Maria para gabayan tayo ng kanyang kaliwanagan sa ating with Mother Mary. So yun, at sa ating pagbabahagi at sa panahon ito. At doon sa Interfaith Unity, patuloy tayong magkaisa. Unawain natin yung ating mga relihiyon. At nang hindi tayo nagkakaroon ng sikalutan, mga kawayan, mga kakaintindihan, pagkat nagtutulungan tayo, gumagabay tayo sa bawat pamilya, community, bansa at buong mundo.
at magabayan natin ito sa kapayapaan, pagkakaisa, pagtutulungan, at lalo-lalo na yung mabuting pamahalaan. Doon sa CBCP and Vatican Church, patuloy kayong maliwanagan ni Banal na Santa Maria at ng Banal na Panginoon Diyos, siyempre ng Panginoon Kristo, mula dyan sa Banal na Santa Maria, at ng mabuting balita, at patuloy nyo pagbuklurin nyo sa katawan sa pananampalataya sa Panginoon, simula Panginoon Kristo at mabuting balita. At sa ating munting kakayanan, patuloy tayong umaasa ng paggabay ng Panginoon Diyos, Panginoon sa Banal na Espiritu Santo mula sa pagsugo ng Banal na Santa Maria sa ating bigyan. Gabay tayo ng kaliwanagan, iba't ibang mga milagro para sa ating pagbabahagi, at lalong-lalo na sa paggabay sa pamahalaan bilang paglilingkod natin na tayo ay gumabay ng mabuting balita sa pamahalaan, gabayan tayo ng kanyang kapangyarihan sa paggabay sa pamahalaan at lahat ng kapamahalaan, at sila ay ating magabayan ng mabuting balita at pailalim sa Panginoon sa Kristo at ang buong sangkatauhan ng pagkaisahin, pagbuklurin sa pananampalataya ng Panginoon Diyos at pailalim sa Panginoon sa Kristo. At maliban diyan ay yung mga kapamahalaan, maliwanagan kayo ni Panginoon sa Kristo, Banal na Espiritu Santo, Banal na Santa Maria, Banal na Panginoon sa Kristo, at kayo yung mamahalan ng mabuti matuwid. Tugunin niyo yung karapatang matao, patas na hustisya. Sa gayon ay makikinabang inyong mamamayan. Makapamoy sila ng mapayapa, maulad. At higit sa lahat, sila ay makakanampalataya sa Banal na Panginoon Diyos. Yan. Muli, magandang hapon sa inyo lahat, at sana ay patuloy tayong pagbalain, protektahan ng ating Banal na Panginoon Diyos at sa pang-araw-araw natin. God bless you all.